Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning. Nagwawala si A Tanda. DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without Grabe. any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Pangalawa, What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin. Ang ating Vice Presidente mga kababayan, sinagot ni VP Sara itong tanda na si Miss Gloria Jumamil Mercado sa paratang na brown envelope na bribery di umano ang ginagawa ni VP Sara sa loob ng ahensya ng DepEd. Nawinika ni VP Sara na walang katotohanan yun bagkus disgruntled niya itong tanda dahil sa ginawang kasuklam-suklam nito sa loob ng Departamento ng Edukasyon. Namantakin nyo yun mga kababayan. Humingi itong si Miss Gloria Jumamil Mercado ng 16 million pesos sa isang kilalang kumpanya at sinulat ang pangalan ni VP Sara na walang kaalam-alam. Grabe naman talaga. Pangalawa, siya ang naging dahilan kung bakit nawawalang item ang teaching position sa Departamento ng Edukasyon dahil siya mismo isa sa punot dulo ng pag-iipit ng items sa mga kaguruhan na ayaw ni VP Sara. Dahil ang daming items at nagkukulangan nga ng guro ang Departamento ng Edukasyon tapos ganito pa ang gagawin ni Tanda na si Gloria. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha. Kaya naman ang punto lang dito itong pagharap nitong si Miss Gloria Jumamil Mercado isang uri ng paninira kay VP Sara. Lalo na't mukhang may alam ito sa nangyayaring plano na pagpapatalsik sa kanya bilang Vice Presidente. Na ito'y isang uri lamang ng paghiganti ni Tandang Gloria Mercado. Hay naku. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sa mga manonood huwag tayo magpaka one-sided. Alamin natin ang buong istorya, ang buong pagkataon ng mga ito. Na kung ebidensya lamang, papalagan ni VP Sara itong si Tanda na si Gloria Mercado na kaya niyang paharapin itong mga biniktima ni Gloria na mga kaguruhan at kaya niya ring ibigay ang papeles o patunay sa ginawang pangungupit nito na 16 million pesos sa isang kilalang kumpanya. Hay nako, grabe naman talaga. Kung kaya naman ating subaybayan to mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa. Heto na ang buong video. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Beniza from Bomba Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino and paano nyo po ito mafulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number one. And then number two is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request hindi lang ng mga taong bayan but ng mga local government units or even mga barangay officials kapag merong disaster, humihingi sila ng
tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, hindi Buti pa yung pondo na-allocate sa tama. Pero si Bongbong Marcos na ngayon may 10 billion pondo sa taong 2025, panigurado mapupunta lang sa pagpupulburon, pagpaparty at pag-travel. Namantakin nyo yun mga kababayan. 10 billion ang kay Bonget tapos kay Vice Presidente nasa 720 million lang. Na kinu-question pa ng mga House of Crocs na gumagawa ng grounds para pabagsakin nga o patalsikin sa pwesto itong si VP Sara. lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po, ma'am, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personals po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya, hindi po ba mabibitin yung mga personals niyo po pagdating po sa kanilang mga sahod or mga income po nila? Hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap with that budget? Yun po, ma'am. Yes, oo, kasi ang unang-unang ginagawa ng budget is pinupondohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng bayad sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Okay. Next question. Bongs, Magsumbon, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE or the Health Orchestrate Positive Learning. Nagwawala si A Tanda. DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Naku po. Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Kaya naman pala mga kababayan, kumbaga naghihiganti itong si Miss Gloria Jumamil Mercado, no? Dito kay VP Sara, na disgruntled member pala ng DepEd. Na ang ginagawa mga kababayan, nagsolicit ng 16 million pesos at nilagay ang pangalan ni VP Sara na wala namang kaalam-alam. Grabe naman talaga. So ibig sabihin itong pagpapakita ni Miss Gloria Jumamil Mercado na nasa larawan ngayon, isang atake lamang o isang solid ground para magamit sa impeachment complaint na ginagawa ngayon ng Kongreso. Halata masyado ang script. At itong Tanda naman, 16 million pesos na nga nakulimbat sa pangalan ni VP Sara tapos may gana pang humarap sa kamera. Mukhang binayaran din ah. Galingan nyo pa. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Nakalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field.
Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang Naku! apelido nun, Villar. Meron niyang paper Isa rin pala itong pasimuno si Miss Gloria Mercado pagdating sa pangiipit ng mga items ng mga guro. trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na Tama lang ginawa ni VP Sara. Ito palang matandang to napakapasaway. Kumbaga ang utak paurong. Kaya naman may mga guro ngayon na ganyan ang ginagawa Inaalas ka ang mga baguhan na guro. there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, Pasalitain din sa Senado ang mga yun. ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Yan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Correct. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede. Grabe.
VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Grabe. Any more questions regarding the HOR probe? MC, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding din sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon. Won't you ever attend the House probe, diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least kumbaga parang have any other responses in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaattend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd? Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last Correct. year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong Tama. sa loob. Kung maririnig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. Di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte. Pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study. Una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila.
At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali, tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hahanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Correct. Decide mo na sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig Grabe. sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal.